Hello po sa inyong lahat mga kabiyahin. Dito pa rin po ako sa Moscow, Russia at ilang araw na lang, 3 araw na lang, uwi na tayo. Ginaw na ako dito eh. Anyway, ang game po na i-analyze natin ngayon ay nangyari sa kakatapos lang na Title Tuesday Late Edition. Si Hikaru Nakamura po after 10 rounds, 9.5 out of 10. Grabe no? Diniretso, tabla lang na isa. Pero si Alireza 8.5 out of 10. Ibig sabihin, sa laban pong ito, kailangan niyang talunin si Hikaru Nakamura para siya po ay mag-champion. Ano ba ang nangyari? Matindi. As usual, Hikaru Nakamura, opening pa lang, tingnan nyo ang ginawa. Age 3 lang. Laging ganyan tinitira kay Alireza, kahit si Magnus tinitirahan na ganyan si Alireza. Anyway, nag-E5 si Nipor lang. Parang English na lang, may naka-insert lang na H3 na weird, no? Nag-C6, gusto mag-D5. Inipor lang ni Hikaru kasi parang Sicilian Alapin eh. Pero inipor yan. Ngayon, ang plano niyan, mag-D5 para parang French advance. Kaso, inunahan na D5 ni Hikaru. Nag-Knight F6, Knight C3, Bishop B4 pin, nag-Bishop D2 depensa, nag-D6 lang, and then E3. Pagkakasling, nag-Knight takes E4 si Hikaru na akala ko hindi napansin ni Alireza. Pero napansin niya yan, sinadya niya po yan. Kasi, ang idea niyan, pag kinapture mo to, kain yung bishop, diba? Ngayon, pag kinapture mo ito, magna-Knight takes. Anyway, nakita po yan lahat ni Alireza, nag-Knight takes E4 siya, Bishop takes B4, and then Queen F6 na hindi na maganda. Ibalik ko lang po ng konti, no? Kasi may sinasuggest po yung engine dito. Okay na okay daw po sana yung ginawa ni Alireza kung siya po ay magmamadali Knight A6 tempo po sa Bishop. Siguro ang mga idea later on magna-Knight C5. So parang ganun yung gustong sabihin ng engine dito. Ang ginawa kasi ni Alireza, nag-Queen F6. Pagka Queen F6, nag-Queen C2. Depensa po sa mate. Nag-capture sa D5, binawi po ng pawn, and then Bishop F5 na sinagot lang ng Bishop C3. Excellent. Ang idea kasi dito ni Alireza, yung knight gagalaw at takado. For example, magna-knight po doon, di ba, takado. Pero, instead na igalaw yung reyna ko, counter play. Saka po matatakado ko reyna mo. Ang gusto ko mangyari dyan, pag nag-knight takes C3 ka, okay, kakainin ko yan ng queen. Ayun, mapapalit lang. Kasi pagka queen takes, pawn takes, this is a one pawn up situation for the side of Hikaru. At ito po ay lamang daw. So, ginawa po, nag-rook C8. Dinipensahan ng C4, tinulak, Knight D7, Knight F3 develop, nag-G6, Knight D2, umiikot lang, oh. Tingin ko, nakikita ko pong plan is to put defender on C4 and to support the E4. Ang ginawa, nag-Knight C5, F3, nilagay muna yung F3 bago po E4 kasi nag-Knight sa C4 or C5, depensa o atake sa E4. Ang ginawa, nag-Rook C7, ang plano niya naman, dodoblihin niya dito. Ito kasi yung weakness, yan yung tatargetin, yung C4. Nag-E4 na, umatras sa D7, Knight B3 lang, pinapalit, pero Knight A4, Bishop E2, develop lang, nag-King G7, King D2 naman. Endgame na po kasi, kaya hindi na po nagkakasling. Ina-activate na yung King sa gitna. Nag-D6 lang po, Rook H C1, and then Rook C8, tapos tumira ng hindi daw ganun kaganda. Ito pong si Hikaru kasi according to engine, mag-knight ka lang dito, siguro, doon, I'm not sure, pero lamang daw po talaga ang puti dahil one pawn up eh. Ang ginawa kasi ni Hikaru, nag-F4. Medyo nag-aggressive. Na mali daw po kasi may napakagandang ikot o tira dito si Alireza na Knight B2. May pressure po kasing binibigay dito. Ayan yung nangyayari. So, pagka Knight B2 po, hindi na madepensaan, ibinalik na. Sini5 na lang. Ayun. So, pagka C5, binawi po yan ng pawn. And then, Bishop A6. May idea naman, manggugulo. Kasi pagka Rook D8 po niyan, Rook B1. Saan pupunta yung kabayo? Nag-iisang square. Knight A4. And then, Knight A5. Good move. Bakit? Pupunta yan dito sa C5 or C4. May pressure sa D6. Lakas na control sa open file, guys. Lamang talaga si Hikaru. Ang ginawa, nag-Knight B6 preventing Knight C5 na mali kasi nagkaroon naman ng Knight B7, nabubulol pa ako, para po atakado yung kanyang tore at yung kanyang pawn. Ayan, lamig kasi dito eh. Nabubulol tuloy ako eh. Anyway, dahil dyan hindi madipensahan yung pawn sa D6, nag-Rook F8, Knight takes D6. And again, winning na naman si Hikaru. At kung titingnan yung oras, 27 seconds pa si Hikaru, 14 na lang si Alireza, nag-F5.
binabarag para malibre po ito pong pawn sa may D5 na sinagot ng knight B5. Mali pa daw pero lamang pa rin. Ang mas tama nga daw kasi sabi ng engine knight B7. Bakit? Immediately may pressure doon. Tapos pwede itulak po yung D6. Yung knight B5 pwede din. Kaso magkakaroon ng bishop takes B5 eh. Pagkabawi mo, titirang ka lang daw ng rook E7 na tumataginting. No? Pressure doon. No? Lamang pa rin ng puti pero hindi pa madali. Kaso ang ginawa ni Alcaraz, kinain niya yung E4 na medyo hindi maganda. Kasi pagka-capture doon, wala kasi mga oras eh. Siyempre automatic, kakain ka ng pyesa eh. Tinulakan, check, pero kining mo ba lang? Bakit po hindi kinapture? Kasi pag kinapture, may capture doon with a check, hindi mo makain dahil bagsak yung tore. Napilitan na nga, king E2, rook takes C5, kinapture yung C5, rook takes F4, at kala mo looking good kasi equal ng pawn, pero hindi. Kasi bukod po sa madaling bumagsak ito, may pass pawn pa sa may D pawn. Ayan. So ang ginawa, nag-rook C7 check, tumakbo at tinulak na yung kanyang pass pawn na dinipensahan ng rook D4. Mali daw, no? Pero rook behind the pass pawn parang normal lang. Kasi meron pong king takes A3. Ano mangyayari pagka king takes A3? Di ba rook takes D6? Di kakain ka lang dito, easy one pawn up. Yeah. Kaso ang ginawa, nag-rook takes A6. Pagka rook takes A6, mali kasi may pagka-drawish ito. Alam niya kung bakit? May napakagandang tirang hindi nakita si Alireza. Ang ginawa po kasi ni Alireza, nag-rook takes D6. Pagka rook takes D6, bumagsak to eh. One pawn down. Pero bago natin puntahan yun, ang ganda ng tira na to eh. Rook A4. Ipakita ko lang. Tabla. Kasi napin. So, anong mangyayari dyan? Pag tinulak mo kasi, laging may sacrifice, tapos capture with a check, and then capture sa bishop, equal yung pawn. Or kahit makain po yung pawn dito, same side, drawish yung rook endgame na ganyan. Ayan ang nangyayari, matindi, no? Kaya lang, di nga po nakita yan, ibalik na natin doon. Ang ginawa nga po kasi, kinain yun eh. So, dinahan-dahan, kinapture, nag-knight D5, nanakbo, knight C3, bishop C4, rook D4, ayan, bilisan na lang natin ng konti, pero this is already one pawn up, dadahan-dahanin na lang yan, ayan, napalit, okay, pinapalit, okay, dahan-dahan, ayan, pupuntahan yung pawn para maitulak yan, eventually, plus time pressure pa sila pareho, at ang ending, binigay na nga lang yung pawn, hindi po pwedeng kainin basta-basta, kasi libre, di ba? Binibigay yung pawn sa dito. Bakit hindi kinapture? Hindi kinain yan. Kasi meron ko B5. Pagka takes, paano hahabol yung kabayo? Yung king hindi naabot yan. Obviously, wala sa rule of the square. Pag nag-knight F4 ka, tirahan ka lang ng B6. Paano mo mabulin? Alam nyo, hindi nakahabol. No? So, hindi pwedeng kainin. Kaya ang ginawa is nag-rook check. Tumakbo yung king. Umilalim yung tore. Pero pagka bishop E4, rook E1, bishop F3, rook E3, nag-king C4, hindi po nag-resign. Naubusan ng oras. Though, ang position ay winning na din po sa puti. As you can see, unti-unti na pong itutulak yung pawn, maaalala yan. At dahil po dyan, Hikaru Nakamura, matindi, champion. Ito po ang final standing. Ayan po, champion si Hikaru with 10.5, matindi, halos perfect. Pumapangalawa si Arjun Duda, Nihal Sarin, Andrew Hong, si Alexei Sarana at marami pang iba. Hindi ko po nakita yung pangalan ni ni Wesley So at ni Magnus Carlsen, si Fabi nandiyan naglaro din, Fabiano Caruana at marami pang iba yan. Kaso wala, hindi ko po nakita si Wesley at si Magnus Carlsen. Absent sila ngayon. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita po mga kabiyahe. God bless po. Thank you po sa panonood. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.